Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Gusto ko lamang pong magbahagi ng aking sariling karanasan. Ako si Troy, nakatira sa Santa Mesa, Manila, isang pulis. Nagsimula ang karanasan ko na ito taong 2014. Nangyari ito noong ako'y isang bagitong pulis pa lamang. Hinaya ako ng aking katrabaho na magpamasahe sa isang massage parlor. Nainganyo ako dahil kwento ng aking katrabaho na si Michael. May magaganap daw na extra service doon. Kaya agad akong sumama sa kanya para masubukan ang sinasabi niyang massage na merong extra service. Pagdating namin sa loob ay may nagpamasahe na kami. Habang minamasahe ako, nakakwentuhan kami ng masahistang nagmamasahe sa akin noon. Tinanong ko pa ito kung may extra service sila pero agad siyang tumanggi dahil hindi daw niya ginagawa yon. Kaya minabuti ko na lamang nakuhain ang cellphone number niya para magkaroon ng kausap. At hindi naglaon ay nagkamabutihan kami. Nagkaroon ng relasyon. Sa cellphone lamang kami nag-uusap noon dahil hindi ko pa siya nakikita gawa ng madilim ang kwarto nung ako'y nagpamasahe sa kanya. Agad din naman siyang umalis noon. Kukonti lamang ang naaalala ko sa aming pagsasama, Sir Seth, na halos umabot ng 2 taon. Hindi ko alam ang dahilan pero ikinikwento lang sa akin ng aking mga magulang at mga kaibigan kung ano ang mga kakaibang bagay na nangyari sa akin. Tulad ng gumigising na parang tinatawag at pumupunta sa kanya, na para bang may humihila sa aking katawan dito sa babaeng ito. Napuntahan kung saan siya naroroon. Ang ugali kong masayahin at paunawain ay napalitan ng pagiging agresibo at mainitin ang ulo. Marami ang nagulat sa aking kakaibang ugali. Maging ang aking mga magulang, kasamahan sa trabaho at mga kaibigan, halos umiwas na sa akin dahil sa mga kinikilos ko noon. Kaya nagdesisyon na ang aking mga magulang na ipagamot ako sa kaibigan nilang manggagamot na si Mang Efren Tok Manabat o kilala bilang Mang Efren sa may Santa Mesa. Agaran akong tinawas at napag-alaman nilang ako'y sumailalim sa isang kapangyarihan noon. Inuusal at pinapakain o pinapainom sa akin ito. Agara naman akong ginamot ni Mang Efren pero hindi tumitigil ang babae na ginagamitan pa ako ng palipad hangin na ginugulo ang isipan ko at pilit akong pinapapunta sa kanya kung saan siya naroroon. Hindi ko alam kung bakit hindi ko mapigilan ang sarili ko. Habang tumatagal, lalo akong napapas sa ilalim sa kanyang kapangyarihan na lahat ng sabihin niya ay sinusunod ko. Noong mga panahon na ito, nagkaroon ako ng anak, Sir Seth. Pero nagawa niya akong utusan na iwanan ko ang aking anak at sumama sa kanya ng tuluyan. Noong una, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga taong nakapaligid sa akin. Pero pati ang aking mekaniko ay nakaranas na ng mga kababalagan. Mahilig akong umalis at mamasyal gamit ng aking motor kaya malimit akong nagpapaayos sa aking mekaniko. Isang araw, pumunta ako sa kanya para magpagawa ulit ng aking motor pero tumanggi ito dahil daw ang aking motor ay kusang umaandar kahit nakapatay ang makina o walang susi. Bumubukas ang ilaw at parang may nagpapaandar nito ng kusa kahit wala silang nakikitang nakasakay. Pangalawa naman ay ang aking sasakyan na laging may nakaupo sa harapan, na minsan pa nga ay sumama sa aming litratong magkakaibigan. Naligo kami sa Panso, Laguna noon. Bago kami umuwi, naglitrato kami magkakaibigan ng group selfie, kasama ang sasakyan na ito. Nagulat kami nang may nakaupo sa loob ng aking sasakyan.
Nagtataka din ako dahil pag ako'y nagpapatugtog dun sa sasakyan na yon at inilalagay ko yung cellphone ko sa katabing upuan, kusang lumilipat ang tugtog. Kusang nagchat-chat o nagvi-video call yung cellphone na ito. Kaya minabuti kong sadyain si Mang Efren para magpatingin. Nung papalapit pa lamang ako, sinalubong na ako ni Mang Efren dahil nararamdaman umano niya ang isang malakas na masamang presensya. Agaran niya itong sinuri at sinabi sa akin na, "Troy, demonyo ang alaga ng kalaban mo. Mag-ingat ka. Napakalakas ng kinakaharap mo. Tanging ikaw lamang ang makakatulong sa sarili mo." Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko, Sir Seth, na para bang may humihila sa akin na pumunta sa babaeng nanggugulo sa akin noon. Kaya paano ko matutulungan ang sarili ko, di ba? Isang araw, habang nagpapahinga ako, may nakapagsabi sa akin na kailangan ko daw itawid sa dagat para mawala ang bisa ng kung anumang ginagawa sa akin noon. Sa isip ko, wala naman, pero bigla kong naalala ang anak ko na nasa isang isla sa probinsya ng Bicol. Plinano ko ang pagpunta sa aking anak para bisitahin. Bago makapunta sa kanilang barangay, ay kailangang sumakay ng bangka para makabiyahe doon. Pagdating ko doon ay salubong ako ng aking anak at pagkakita ko sa kanya, niyakap ko ito. Parang naliwanagan yung utak ko kahit papaano noon. Naalala kong may anak ako at kailangan niya ako at gagawin ko ang lahat para maproteksyonan ko ang aking anak. Agad kong kinausap ang pamilya ng aking asawa para bawiin ito, pero hindi sila pumayag. Kailangan umano ay pakasalan ko ang kanilang anak para mabawi ko ang sarili kong anak sa kanila. Hindi na ako tumanggi noon. Idadaos ang kasal na ito Hulyo 18, taong 2016. Na hindi ko alam, Sir Seth, na hindi ko kontroladong nakapangako din ako ng kasal sa babaeng nanggagayuma sa akin noon. Sa parehas na buwan, sa parehas na araw, sa parehas na taon. Dito, nilakasan ko ang loob ko. Inimpormahan ko ang babaeng kinakasama ko na ako'y ikakasal. Ilang araw bago ang kasal ko. Napinili ko ang ina ng anak ko. Dahil mas mahal ko naman siya o talagang totoo ang nararamdaman ko doon. Hindi tulad ng sa kanya na, ayun nga, ginagayuma ako. Pero walang ano-ano, Sir Seth. Bigla na lamang itong nagalit dahil nangako daw ako na kami ay ikakasal. Sinaktan niya ako. Nagpambuno kami. At ang ipinagtataka ko ay sobra ang lakas niya na nagagawa niya akong ihagis kahit na yung timbang ko ay nasa 100 kilo noon. Nagawa kong makatakas sa kanya. At nang makalayo-layo ay agad akong bumiyahe pa uwi ng Bicol. Bago ako tuluyang makalayo sa kanya, nagbitaw siya ng mga katagang, wala akong ibang mapupuntahan kundi sa kanya lang. Naikasal na kami ng nanay ng anak ko at nakasama ko ang aking mag-iina sa Maynila. Maayos na kaming namumuhay noon, pero isang araw, bigla na lamang akong dumura ng dugo. Sumusuka. Agad akong nagpatingin sa doktor. Nagpa-x-ray ako, pero nagtataka ang doktor na tumingin ng resulta na ang aking baga ay maayos at walang diferensya. Kaya naghanap ako ng isa pang doktor para maipabasa ang resulta ng x-ray. Pero ganun pa rin ang sinasabi niya. Agaran akong pumunta kay Mang Efren para magpatingin kung ano ang nangyayari sa akin noon. Nakita niya na namang may tumatrabaho sa akin. At bigla niyang sinabi na hindi na naman tumitigil ang babaeng kinakasama ko noon. Kaya agad akong kinamot ni Mang Efren at binigyan ng pangontrang dignum kahoy. Binigyan niya ako ng orasyon na aking magagamit pang depensa sa sarili.
at pinag-aralan ko ang mga binigay ni Mang Efren na mga dasal. Lumipas ang 1 taon. Lagi ko pa ring binibisita si Mang Efren para mangamusta at makipagkwentuhan. December 2017. Nang sinabihan ako ni Mang Efren na may ibibigay siyang mga lihim na salita sa akin na magagamit ko para proteksyonan ang aking sarili sa trabaho ko. Dahil delikado umano ang trabaho ng isang pulis. Tinanggap ko naman ang mga dasal na binigay niya sa akin. Dinadasal ko ito araw-araw na lingid sa aking kaalaman. Ay ang mga dasal palang tinuro niya ay mga lihim na karunungan para sa debosyon, poder at pondo at iba pang mga salita katulad ng kabal. Lumipas sa mga araw gawa ng nagkapandemya ay bihira na lamang kaming magkita ni Mang Efren. Nagkita kami noong Pebrero 2020 na kinamusta niya ako at tinanong kung ang mga binigay niya mga dasal ay dinadasal ko noon. Sumagot naman ako ng oo at araw-araw kong dinadasal ito. Doon niya sinabi na yun nga, yung mga dasal na yun ay debosyon, poder at pondo. Nakaagaran niyang pinaliwanag sa akin kung ano yon. May halong pagtataka ako, Sir Seth. Nang sabihin niya na ako umano ay isang bertudes, na nasa lahi na namin ang manggagamot. Nagtaka ako dahil tinuruan niya ako kung paano magtawas at iba pang paraan na panggagamot. Lagi niya akong tinatawagan para papuntahin sa kanila at turuan ng aral ng lihim na karunungan. Nung una ay nalilito ako kung bakit kailangan kong pag-aralan ng mga ito. Hanggang sa lumipas sa mga araw, pinag-aralan ko ang kanyang mga tinuro. Natutuwa ako at nahihiwagaan sa pag-aaral ng lihim na karunungan. Kaya't napagdesisyonan kong pagbakasyonin ang aking mag-ina sa Bicol. At ako naman ay tumira sa tiyuhin ko sa Katarungan, Muntinlupa. Nasa isang village nakatira ang aking tiyuhin pero ang kanyang lugar ay manukan, mapuno, madilim, tahimik. Ang likod nito ay ilog. Napagdesisyonan kong tumira doon para makapag-aral ako ng maayos na mga itinuro ni Mang Efren. Nagtayo ako ng isang maliit na kubo sa dulong bahagi ng aming manukan para doon ako pansamantalang tumira. At dahil mahilig din akong mag-alaga ng manok ay nagkasundo agad kami ng tiyuhin ko na patirahin ako pansamantala. Pero hindi ko pinapaalam sa kanya na ako ay nagsasanay ng aking pag-aaral noon. Unang araw ko pa lamang doon, binalaan na ako ng tiyuhin ko na makakaranas ako ng mga kababalagan. Kaya paggabi ay huwag daw ako maglalabas. Kinagabihan, nagsimula na ako magdasal pero nagtataka ako dahil may mga naglalakad sa harap ng kubo. Na pag binubuksan ko ay wala namang tao noon. Inisip ko na lamang na baka ang mga nangungupahan sa tiyuhin ko ito. Lumipas ang ilang mga araw at gabi na ganon at ganon ang nangyayari. Kaya't sinubukan kong kausapin kung may mga taong nakatira na hindi natin nakikita pero walang tumugon. Dahil ako'y nag-aaral pa lamang at kulang pa ang aking nalalaman tungkol dito. At syempre karanasan sa mga ganong bagay ay ako na lamang mismo sa aking sarili ang gumawa ng paraan. Paano ko mabubunuan ang aking mga kailangan? Malaman at dapat gawin. Sinubukan kong kausapin sila ng taimtim gamit ang aking isipan pero wala pa rin. Pero parang may rumirehistrong nagsasalita sa aking isip na nung una ay akala ko ay may mga bumubulong lang. Nagko-concentrate pa ako at nagawa kong matuklasan kung paano makipagkomunika sa mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Sinabi niya sa akin at aking napag-alaman na kapag nag-uusal o nagbabasa ka ng isang orasyon, ay natatamaan ng mga nasa paligid, pati na ang mga elementong nasasakupan nito. Kaya minabuti kong magsindi ng kandila, nagdasal ng taimtim, humingi ng kapatawaran at nakiusap na ako ay nag-aaral lamang ng lihim na karunungan.
na ipagpaumanhin nila kung sila ay nagagambala sa aking pagdadasal. Humingi ako ng pahintulot para sa aking pag-aaral at ako ay gabayan sa pag-aaral na ito. Makalipas ang ilang araw, 9:00 ng gabi, habang nagdadasal ako ay meron na namang kumalabog sa banyo. Pero hindi ko ito pinansin. Pagkatapos kong magdasal ay binuksan ko ang pintuan at dumaan sa akin ang isang babaeng napakaputi nun. Nung una ay nagtaka ko pero napag-isip-isip ko na ito ang tao na nakikipag-usap o bumubulong sa akin. Kinabukasan ay nagtanong-tanong ako sa dalawang nangungupahan sa lupa ng tiyuhin ko kung may babaeng nakaputi ba kagabi silang nakikita pero sumagot naman silang wala. Doon ko napag-alaman na yun din pala ang kinatatakutan doon sa lugar na yon, na white lady. Sumunod na gabi ay nilakasan ko ang loob ko. Sinubukan ko siyang kausapin pero hindi siya nagpapakita. Dahil bago pa lamang ako sa mga ganong pangyari, may takot pa din naman na nanaig sa akin. Marahan ko siyang kinausap sa isipan ko. At maya-maya pa, Sir Seth, nakarinig ako ng isang boses o sagot mula sa isang babae. Hindi ko alam kung nababaliw ako o ano ang nangyayari sa akin ng mga oras na yon. Dahil sa aking mga napapanood sa palabas ay nakakausap mo ng harapan ng mga ligaw na kaluluwa o elemento kung tawagin. Pero ayon sa sarili kong karanasan, nakakausap ko ang mga ito sa isip lang. Lumipas pang ilang mga araw, unti-unti ko nang nakakausap ang isa pang elemento na maliliit ang mga boses at iba pang mga elementong naninirahan sa aming manukan. Napag-alaman kong may mga orasyon na nakakasakit o nakakapinsala sa kanila. Kaya agad kong iniwasan ng mga orasyon na ito, gawa ng ayaw kong masaktan ang aking mga kaibigan. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Masaya na akong namumuhay sa Muntinlupa. Minsan, naiiwang mag-isa sa manukan dahil kailangang umuwi ng aking tiyuhin sa probinsya sa Leyte. Pero masaya ako dahil alam kong hindi ako nag-iisa at may nakabantay sa akin ng mga kasama. Isang gabi, habang nagkikwentuhan kami ng tiyuhin ko kasama ang kanyang asawa, biglang may isang pusang malaki na kasing laki ng isang malaki o full-grown na aso at kapansin-pansin din ng kanyang mga paa na 3 lamang. Tumalo ng pusa mula sa ilog at huminto sa harap ng tiyahin ko. Tumitig ng mga ilang segundo at agaran din itong umalis nang bugawin ito ng tiyuhin ko. Ang nakapagtataka, meron kaming mga alagang aso pero hindi nila hinabol at para bang takot na takot ang mga ito doon. Gabi-gabi ko rin naririnig ang tiyahin ko sa kabilang bahay na parang balisa at may naaamoy akong malansa na hindi ko alam kung anong amoy yon. May kumakalabog sa bubungan ng bahay ng tiyuhin ko. Ang akala ko naman, nilolooban na kami ng mga magnanakaw kaya't minabuti kong lumabas ako sa aking kubo na dala-dala ang baril ko noon. Pero wala naman akong nakita na kahit ano. Hanggang sa may bigla na lamang bumulong sa isipan ko. Sabi nito, "Kaibigan, may gustong pumasok sa ating lugar na hindi ka aya-aya." Kaya minabuti kong mag-focus at mag-concentrate para kausapin ang mga kaibigan ko na ito kung ano ang kanilang ibig sabihin sa akin. Ayon sa kanila, ayon sa mga kaibigan kong elemento, isa itong nilalang na hindi umano nila kauri at masama ang budhi. Makalipas pang ilang mga araw ay napag-alaman kong ang tiyahin ko nagdadalang tao pala, 2 buwan. Siya pala ang inaaswang na agaran ko namang nagsagawa ng paghahanda
para maproteksyonan ng tiyahin ko at ang batang kanyang dinadala. Pero huli na pala ang lahat nun. May duty ako sa trabaho, kaya hindi ko siya nabantayan. Gawa ng ako ay panggabi sa duty sa pagpupulis. Nabalitaan ko na lamang pagdating ko kinaubagahan na wala na ang batang nasa sinupupunan ng tiyahin ko. Hindi ko matanggap ang nangyari sa amin dahil sa kakulangan ko ng kaalaman at kakulangan ko sa oras. Hindi ko lamang nailigtas ang nasa sinupupunan ng tiyahin ko. Napakasakit sa amin yun, sirs, at kaya pinangako ko sa sarili ko na pupursigihin kong matuto at maging malakas nun. Kaya tagaran akong kumilos at nagpunta kay Mang Efren para magpatulong sa mga orasyon na pwedeng ipanglaban sa mga ganitong uri ng nilalang. Tinuruan ako ng mga orasyong pwede kong gamitin para ilaban sa mga aswang na ito. Nagkwento ako ng mga karanasan ko. At ang sabi sa akin ni Mang Efren na hindi basta-basta umano ang mga aswang. Ipinaliwanag niya sa akin na may mga aswang na nagtatangan ng mga karunungang kaliwa. Kaya mag-ingat umano ako dahil baguhan pa lamang ako sa buhay na aking tinatahak. Pero desidido ako na gawin ng lahat para magpalakas at magkaroon ng hustisya ang mga nangyari noon. Dahil isa akong alagad ng batas. Pero hindi ko alam ang gagawin ko kung ang kaharap ko ay isang aswang. Pinag-aralan ko na maigi ang mga salitang tangan-tangan ko. Humingi ako ng gabay at tulong sa aking mga kaibigang elemento. Na agad din naman nila akong ginabayan sa aking pagsasanay. Isang araw, habang nagpapahangin ako sa duyan ay lumapit sa akin ang isa sa mga nangungupahan sa tiyuhin ko. Nagkikwento sa akin na sila umano ay ginagambala ng hindi nila alam kung ano. Ayon sa kanya, tuwing gabi ay kinakalampag ang kanilang bintana na hindi naman hangin dahil napakalakas umano yon. Mga yabag sa kanilang bubong pero alam nila na hindi pusa o ibon. Meron ding sumisilip sa kanila. Sumisilip sa mga siwang na para bang gustong pumasok sa loob ng kanilang tahanan. Habang patuloy ang aming pagkikwentuhan, naikwento niyang ang kanyang asawa ay 1 buwan nang mahigit ding buntis. Bigla namang napadaan ang katiwala ng aking tiyuhin at nagkwento na rin na may nakikita siyang malaking pusa na umaaligid sa paligid ng bakuran namin tuwing gabi. Kaya agad akong nagsagawa ng isang panalangin. Inihanda ang aking mga gamit para kung sakaling makaharap ko nga ang aswang na yon, ay magagawa kong labanan nito. Humingi ako ng tulong sa aking mga kaibigang elemento na bantayan nila ang aming bakuran para walang makapasok na masasamang elemento, pero ang bahay ng nangungupahan sa amin ay sa katabi ng ilog ito, sa dulong bahagi. Ginawa ko ang aking mga natutunang pamamaraan sa paglaban sa mga aswang. Kaya lakas loob akong kumuha ng itak. Itinarak ko ito sa lupa at nagsagawa ng ritual at mga orasyon na ilalagay ko at ikakarga sa itak na yon. Kumuha ako ng kapirasong papel na sinulatan ko ng mga buhay na salita. Itinali ko sa itak na ito. Ang mga bala naman ng aking baril ay inusalan ko ng mga buhay na salita. Pinahiran ko ng laway ko para sa panagos. Ilang gabi ang lumipas. Matyaga akong naghantay pero wala akong nakikita at nararamdaman. Hanggang sa isang gabi, bumulong sa akin ang isa sa aking kaibigan na alam ng aswang ang aking binabalak. Kaya kailangan kong itago ang presensya ko para hindi malaman ng mga ito kung kailan at saan ako aatake. Kinabukasan, tinanggal ko din ang mga proteksyon na aking ibinaon at inilagay sa paligid. Ikinubli ko ang presensya alinsunod sa payo ng aking mga kaibigang elemento. At kinagabihan din nun, mga bandang 11:00,
meron akong narinig na parang may kumakaluskos sa may kabilang bahay. Marahan ko itong sinilip sa siwang na aking ginawa katabi ng pintuan ko. Nakita ko doon mismo ang isang tao na itim na itim. Hindi ko alam kung maitim ba ito o nababalutan ng itim na kulay na makikita mo din yung panlilisik ng mga mata. Namumula. Nakatingin ito sa pintuan ko. Agad ko namang binuksan ang pinto pero bigla itong nawala, Sir Seth. Kasabay nito ay yung biglang may paglipad ng isang napakalaking paniki. Kitang-kita ko ito sa mga kabayan. Agad kong kinuha yung baril at itak ko na may mga kargang buhay na salita para lumabas noon. Nag-usal ako ng salita na nakakapagpabagsak sa isang aswang pag lumilipad. Tinuro ko ito sa itaas kung saan lumilipad ang nilalang na ito. Dire-diretso kong itinutok ito papunta sa kanya. At walang ano-ano, agad namang bumagsak ito sa isang malaking puno ng mulave sa may ilog. Pagbagsak nito ay hindi ko akalaing parang isang malaking nilalang ang lumapag o lumagapak sa punong yon. Pagkabangon nito ay bigla itong nag-anyong pusa na merong 3 paa. Pamilyar na pamilyar. Nang akmang susugod na ito, nagdalawang isip ako na pag ginamit ko ang aking baril ay makakabulabog ako ng mga kapitbahay. At ipinagbabawal ito ng batas. Kaya minabuti kong gamitin na lamang ang itak na daladala ko. Naalala ko ang binigay sa akin ni Mang Efren na lihim na pangalan ng 3 hari ng engkanto na magagamit at makakatulong daw sa akin sa oras ng kagipitan. Nilabas ko ang libreta ko na nakasulat ang aking mga napag-aralang salita. Hindi ko alam kung mapapagana ko ito dahil hindi ko pa ito nagagamit ni minsan. Inusal ko ito ng 3 beses. At sa hindi ko inaasahang pagkakataon, na sa unang pagkakataon ay makita o maranasan ko sa aking buhay na may lumabas na 3 matatangkad na hindi ko mawari kung babae o lalaki ito. Napakabilis kumilos na parang usok ang mga yon. Nang pasugod na ang mga elemento na ito, dito ay biglang napasigaw at napatakbo ang nilalang na aking kinakaharap. Napaatras ito, sumuot sa masukal na ilog. Biglang nagising ang tiyuhin ko at mga nangungupahan sa amin. Tinanong kung ano ang nangyari kaya minabuti ko nang ikinuwento yon, na meron ngang nilalang na umaatake doon. Nagtipon-tipon kami at nagkwentuhan sa kanilang naranasan sa mga nakalipas na araw sa panggagambala ng aswang na ito. Habang kami nga ay nagkikwentuhan, Sir Seth, biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Ramdam ko na merong presensya ng hindi kaaya-ayang nilalang na yon, na naroroon pa rin at hindi pa nakakalayo. Nasa paligid lamang ito, nagmamasid. Bigla namang may pumasok sa isipan ko at bumulong sa akin na nasa likuran lamang umano ang nilalang, nakasilip sa imbakan ng mga gamit. Agad naman akong tumingin ng pwede kong gamitin dahil hindi ko talaga ito pwedeng barilin. At hindi ko pwedeng gamitin ng itak. Masyado itong malaki. Nagkataon naman na may maliit na kutsilyo na ginagamit sa paghiwa ng mangga ang nakalagay sa lamesa. Marahan ko itong kinuha at kinargahan ng mga buhay na salita na ultimatum na pampatay sa aswang. Inusal ko ulit ang 3 hari ng engkanto para tulungan ako sa gagawing pag-atake noon. Pinahiran ko rin ito ng aking laway para sa aking huling pag-atake. Buong lakas kong ibinato sa isang siwang ng imbakan ng mga gamit ang patalim na ito. Pagbato ko, hindi ako makapaniwala na ang kutsilyo ay kusang lumihis ng direksyon, na para bang may humahawak nito.
Hinabol ang nilalang na ito na saktong nasa siwang nun. At wala itong hintong tumarak sa kanya. Rinig na rinig naming naroroon ang sigaw at mga yabag ng pagtakbo sa mga tuyong dahon sa gilid ng ilog. Agad naming hinabol at inilawan ng lugar na nagkaroon ng ingay nun at nagbaka sakaling maabutan namin ang aswang. Pero wala na kaming nadatnan. Taimtim akong nagpasalamat sa Panginoong may kapal at ginabayan niya ako sa pagpuksa sa mapaminsalang aswang na yon.